Alam mo ba na sa mitolohiyang Griego, ang bawat mga diyos at diyosa ng Griego ay may mga tiyak na simbolo na itinalaga sa kanila, kabilang ang mga sagradong hayop mula sa mga ibon na lumilipad hanggang sa mga ahas na gumagapang. Ang mga hayop na ito ay madalas nating makita sa tabi ng mga diyos, kadalasang gumaganap ng mga mahalagang papel sa mga alamat at kung minsan ay kumakatawan sa ilang mga katangian ng personalidad ng mga diyos. Bago po nating simulan ang kwento, ay hinihingi ko po ang inyong like and subscribe para po sa ating munting channel. Salamat po. Agila, para kay Zeus. Ang agila ay palaging kasama ni Zeus, isang higanteng agila na nagsisilbing personal niyang mensahero. Ito ay hindi lamang anumang malaking ibon. Ang ilang mga alamat ay nagsasabi na ito ay talagang isang mortal na hari na ginawang agila ni Zeus bilang isang paraan ng parusa. Peacock, para kay Hera. Ang magarbong ibon na ito ay talagang akma para sa isang reyna. Ito ay kilala sa paglakad na may pagmamalaki at kagandahan na katulad ng magandang gawain ni Hera. At ang lahat ng mga mata sa mga balahibo ng buntot nito ay nakabantay sa asawa ni Hera na si Zeus. Screech Owl, para kay Hades. Naniniwala ang mga sinaunang Griego na ang tili ng ibon na ito ay nagpapahiwatig ng nalalapit na kamatayan na nag-uugnay dito sa Diyos ng underworld na si Hades. Kabayo, para kay Poseidon. Sinasabing nilikha ni Poseidon ang unang kabayo mula sa mga alon upang mapabilib ang diyosa ng pag-aani na si Demeter, na humiling sa kanya na likain ang pinakamagandang hayop sa mundo. Kuwago, para kay Athena. Madalas ipinapakita si Athena na may nakapatong na kuwago sa kanyang balikat na sinasabing nagbibigay ng payo at bumubulong ng mga salita ng karunungan sa kanyang tenga. Vulture, para kay Ares. Si Ares, na Diyos ng digmaan, ay nauugnay sa mga ibon na ito. Sila ay madalas na nakikita bilang isang masamang palatandaan, nagmumulto sa larangan ng digmaan at kumakain sa katawan ng mga patay. Asong lobo, para kay Apollo. Tulad ng nag-iisang lobo, si Apollo ay madalas na naglalakbay ng mag-isa at pinapanatili ang kanyang distansya mula sa mga ibang diyos at mortal. Sinasabi pa nga sa mga ilang alamat na ang taming paraan lamang para makipag-usap sa kanya ay sa pamamagitan ng mga orakulo o ng kanyang ama na si Zeus. Turtle dove, para kay Aphrodite. Ang mga ibon na ito ay ibon ng pag-ibig at madalas nitong sundan si Aphrodite saan man siya magpunta, kahit na hinihila ang kanyang kalesa sa kalangitan. Pagong naman, para kay Hermes. Bagamat napakabilis ni Hermes, madalas siyang makikita na kasama ang mabagal na gumagalaw na reptilian na ito sa kadahilan ng ginawa niya ang kanyang original na lira mula sa kabibi nito. Ang huli ay ang baka, para kay Demeter. Ang baka ay itinuturing na sagisag ng pagiging maunlad at produktibo ng lupa. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng pagsasaka at pag-aani sa pamumuhay ng mga mortal. Ang baka rin ang madalas na ginagamit bilang sakripisyo sa mga ritual at pagsamba kay Demeter.